Pero pag ordinaryong mamamayan, kahit, actually ayaw ko maniwala sa tanim-tanim, pero meron ako marami nakita. Ordinaryong mamamayan, hindi ko magamit, nag-negative sa drug test, hinuli pa rin. Tama! Kasi nagpupush daw. Tama! Itong mga nandito, the narrative of the, Yung ordinaryong mamamayan, katulang itinira, kinulong na! Hello, Tay. May mensahe doon sa tatay, hindi ko sa inyo. Hello, Tay. Ikaw na magsabi. Magandang gabi sa inyo, mga putang inang mga taga-Manila. Kaya, unang-unang, nanonood ako dito sa Hague. Ang dami pa lang bumitiw na sa kay Marcos. Kalma lang ngayon. Birthday ko ngayon, ayaw ko ng gulo. Kaya, ito lang sabihin ko sa inyo. Antayin ninyo ako pag uwi ko. Lahat ng mga abogado, magkudita tayo. Wala akong plano. Nagretiro na ako kaya nagmusikero na lang ako. Ayoko na sa politika. Andyan na yung mga anak ko. Bakit? After of what I did, ito, Miss Mensahe ko sa ICC. If I have to do it again, I will do it for my country. Ito mga putang ina itong ICC. What is the difference of USA bombing Iraq, putang killing children in hospitals? Duterte! Duterte! Ito, tayong maliit lang tayong bansa dito. Bakit ang pakailan meron ng mga yawa nito? During my term, they have attempted many times to pin me down. It was during my term. I never allowed any single Filipino people. I never gave them up to the ICC. But me, Bongbong Marcos, gave me up. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam niyo, hindi ako nagsisi na ipinalibing ko ang ama niya sa libingan ng mga bayani. Ito, pag ikaw bong namatay ka, wala na akong hindi kita makilala bong. Maghanap ka ng malaking na property ninyo doon kay ilibing sa inyo. Wala ko. Ito, seryoso itong panawagan. I was asked once by my media, sabi nila, if you have somebody to thank na may utang na loob, sabi ko si Aimee. Ngayon, panawagan ko sa iyo dahil Aimee, hindi pa uli ang lahat. It's never too late to convince the Filipino people that you are worthy to become a senator again. Ito, magaling ka dahil Aimee dahil. Humiwalay ka na dyan sa alyansa na iyan. Siguraduhin mo, hindi pa nga ako na-convince eh. I want you to go to Hague and I want you to file the first person in the Senate to file an impeachment against your brother. Why? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! If tumahimik ka kayo, ingay-ingay ninyo. Nagsasalita si tatay dito eh. Birthday ko ngayon, ako ang ano ngayon. Kung ikaw ay nag-worry dyan sa dosin na kasama mo, tandaan mo dahil pag last hour, hindi yan buboto sa iyo, kompetisyon mo yan. Kaming mga Pilipino ang maglagay sa iyo. Kaya hindi pa ko convince, not unless you file an impeachment complaint against the President of the Republic of the America. That's how simple it is. You cannot, huwag nyo na kaming lukuhin. Hindi na kami mga bobo, marunong na ako mag-English eh. Kahit hindi ako nakapag-aral doon sa Harvard, wala kami pera, 75 lang grado ko. Wala, hindi naman ako nag-ano. Kaya sabi ko, kayo mga taga Manila, naglakad-lakad ako doon. Sabi ko, medyo tahimik na mga, alam man yung mga pulis, pag-rally kami dito. Wala lang mga loko-loko. Pero bago ako mag-uwi ng Mindanao, sigurado yung page ko, may mag-ano naman sa akin, putang ina, patayin ka ng sino magpatay sa akin, putang. Andito mga pulis kasama namin.
Sir, ganun. If you, during my speech, I had once a speech for the PNP, I told them, during my presidency, sabi ko, I will do my best to the war against the drug. Sabi ko, wala akong magawa, kundi I will have to reinforce and make my policemen empowered. Dublihin ko ang sahod ng mga pulis. Doble ba yun? Dumoble ba? Ito na, putang ina, ito na ngayon ang problema ko. Nung nag-umpisa na kami sa war on drug, joker ako eh. Pag nagsabi akong patayin, hindi man ako nagpatay. Nakita niyo ba kung nagpatay ako? You know, some people, they don't interpret my words under very demeaning, very low kind of thinking. You do not know me by Adam. Fuck you. If you cannot cope up with my thinking, ikaw yan eh, hindi ka matalino eh. Pero ito na, sabi ko naman, ang ICC, pinagbintangan ako, nagpatay ako ng mga ano, mag-inihulog ako sa helicopter, wala makakita noon, walang witness. You know, I'm telling you this, in law, in accordance with the law, it's not about what you know, it's about what you can prove in the court. But now they have nothing to prove in the court. The people are here speaking for the truth. Sa mga korte, ito pa pinaka-worst. Ito ng korte dapat. Court na yan, isa na ngayon ang mukha ng korte, isa na ngayon ang kredibilidad ng korte na sila pang bumaliktad. Pwede ba yun? Ay nako, kung hindi pwede yun, dapat hindi na aabutan si Marcos ng election next year eh. Pa-impeach na natin yan. Okay, tanongin ko kayo, isa. Isang case lang ipapile natin, Republic of the Philippines versus one person. Ano ang i-file natin na kaso? Wag ako, baka titirahin ako. Sabihin niyo! Ano? Hindi. As I told you, it's not about what you know, it's about what you can prove in the court. But what we can prove, if we don't have evidence, we have to challenge him. Drug test, here! Bakit ayaw niya magpa-drug test? Sabi niya. Bongbong, President Bongbong, anong gawin natin sa mga drug na hindi? Babahala kayo, tuloy-tuloy lang kayo dyan. Basta kami, tuloy-tuloy lang kayo. Baka aabot na din kayo namin. You know, President Marcos, what can you say about the interview nila? Sabi nila, the narrative of kumpiyansa kami sa alyansang ito dahil ang ito si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Ito sa Sarangani po si Manny Pacquiao. Itong Gobernador Bong Revilla. Ito si Erwin Tulfo, Laking Davao. Ay, naku. Gusto niyo ng presidente na kantahan ko na lang kaya kayo muna. Okay lang. Inom muna ng tubig. Tubig muna. Marami ba tayong speakers ha? After nito, speakers na naman. Tapos ako na naman. Tapos kinabukasan, ako na lang walang boses. Kayo, okay pa? Malayo pang lumipad pa ako ha. Wala akong sponsorship. Hindi ako bayad. Pero may ticket na ako. Amin na din. Kaya thank you, Tijay, for inviting me here. Thank you very much. Alright, here's another one.